balik ka sa BI. Okay. Sa labas ka natulog? Sa may Sal ka sa kanya. Saan kayo kayo nasal? sa Rosario. Saan? Sa Rosario po. Rosario? La Union, sir. La Union. Binayaran ko po na blacklist po na, sir, ng October 2024 Magkano? po. 50,000 pesos. Marami po yun, sir. 100 plus po yung binayaran ko po sa mga Iba-ibang resibo. yes po. Sige po. Ay, baba. Sir, ano ba po, sir? Ay, ano yung, may ano si Sir Tino, yung sa foreign na ano, yung... Naka-hold sa 4th floor. Brother, good afternoon. Ingat. Thank you, ah. Saan may personal brother dito ng BI? Yung BA po kasi sir, hindi ko po yung sa loob po yun, pero wala silang opisina sa labas. Tingnan nga natin. Doon natin i-verify yung mister niya. Picture lang na ako sir. Pwede ko po kayo sa natin sir. Pero nakapag-coordinate sila sa main immigration. Tapos napasa-pasahan ko sila umabot sa akin ng mga po. May progress na ano. Picture lang ba? Ay, sige sir. Oh, tama po ako. Dito mo. Standby. Brother. Ito ba sing talaga lang? Hi, good afternoon. Lapit ka mo dito. Pinay siya. Okay. May information siya na na-hold yung kanyang mister. Kasal siya. Muhammad po. Muhammad Izzeldin Sid Ahmad po. Ibrahim. Ito, Mohamed Isaldini. Blacklisted po siya. May mga receipt siya dito na inayos niya, binayaran niya, brother. Brother, excuse me for your information lang, public service. No, naka-record tayo ha. Ang gusto nating malaman, anong status niya ngayon? Sir, ang sinusunod po natin at protocol po dito kung ano po yung nakalagay sa database namin. Kung dumating po ng June 17, blacklisted pa po, ibig sabihin, hindi pa po lifted ang ating yung blacklist niya. Ang only the commissioner po ang makapag... Yes. Ano po? So mag-i-intay po tayo ng order from the commissioner. And then, sila na po mismo ang maglilip doon para po matanggal dito. Naintindihan ko, kaya nga ako nag-check dito kung nandito. So, based on your data, Yes. nandito yung tao. Pwede bang bisitahin namin? Kailangan po natin ng ano po, escort po sa airline. With respect sa iyo, brother, siguro ikaw mag-coordinate. Sige po, tara po, sige lang. Basis na lang. Po tayo sa Pasunduno. Good afternoon. Nakasama ko si Colonel Busita. Congressman po. Okay, meron tayo sa excluded pa. Salamat po. Philippine Airlines. Asawa daw ng Pilipina. May blacklisted so na hindi natin papasok. Gustong bumisita. Nagaan si Colonel Busita na nakapasok. Good afternoon po. Nandito po kayo sa Terminal 1 yan. Si Colonel Busita. Nandito po sa Terminal 1.
ina-assist na asawa ng isang student passenger. Nagaan po sila na makapasok po kayo dito sa ating sa Terminal 1. Kahit lang doon kami sa Kaya nga po eh, hindi kung wala ka na pong tulog, tapos lang po. Yung kambalik po. Okay, sa mga book, ganito yan. Kambalik. So, hindi po namin nabayaran. So, last year lang po nabayaran. Diba? Nag-ibon na sila na balik kayo. Ito po. Iya. Okay, sir. Okay po. With my wife po. Thank you. Ingat. Sabi po ni Kuya Marlen, kasama na lang daw po tayo sa opisina ni General Manager Lito Alvarez kasi sila lang daw po ang po pwede mag-approve. Wala po. Okay, sige. Sasama na lang tayo. Okay, sige. Thank you. Mrs. Halika. Nag-aalala yung Mrs. Ang gawin? Sinong pwedeng makausap namin? Wait lang po sir, inform ko lang po yung hospital. Sige. Wala po si James. Sige, mabilis lang kami. Thank you. Brother, good afternoon. Meron kasing lumapit sa akin, kababayan natin, Pinay. Kasal siya sa foreigner. Last year, na-hold siya dahil ng blacklisted. So, nagbayad sila, nag-process ng requirement dyan sa BI, sa head office, last year. Itong June 17, dumating yung husband niya, na-hold na naman until now. At hanggang 5:30, ano ba oras na? Aabot pa kami kung pupunta kami dyan. 4:10 na po. 4:10. Wala na tayo. Traffic. Ganito na lang brother, with respect sa iyo, kasi syempre Friday ngayon, picturean ko yung documents, tapos paki-verify ano bang nangyari, bakit ganun. Thank you ha. Thank you. Okay, bye-bye. Picturean ko. Pareho ito, tsaka yan. Opo, naka-attach po dun sa lifting po niya. Sir, nasend ko na po lahat eh. Nasaan mo Po na? lahat. Sa office niyo. Yung mister niyo po ba, bakit na blacklist? Nag-overstay po ba dito? Overstay. Nung last time po, nag-overstay po siya. Okay. So, nung last year po, Indigency. So, indigency. So, nakabayad na po lahat Yes ng po. penalties. May resibo. Okay din po, pinorward ko na po lahat yan sa staff ni Commissioner Piado. Ang tanong brother, kung tayo nasa kalagayan niya, siyempre gustong makita. Ano bang polisiya ninyo? Magpa-escort na lang tayo hanggang sa... Nandun na po sa opisina ko yung asawa po niya. O sige. Pinababa ko na po. Okay, thank you. thank you po. Kung may excluded passenger kami, kailangan gusto lang daw kung makikita ko sa yung passenger. Nandun na po sa opisina ko. Ano sir eh, ang sabi si Sir Robert, nasa litik na sir eh. Oo po. Oo nga po, hindi rin namin ako. Kasi, nandito si Sir Andy. Pwede po bang... Sir, Nagtanong. mangingi ako din ng permiso. Kahit na nandun na sa opisina ko, pinawala ko din yung pasero, yung asawa ng inay. Para lang makita niyang maayos yung asawa niya. Kasi dumating dito blacklisted, so hindi natin mapapasok. So, it's been 4 days na daw. So, nag-worry na ang asawa. Iyaano lang natin. O, nasa office ko. Dito nag-aral yung husband mo. Sa Baguio po. Ilang years? 1 year po sa Baguio, tapos sa Dagupan po is 2 years po. Brother, yes. Check ko na po, initially, nahanap lang itong doctor sa pipiliin ko po kung nasaan. Pero ibili ko na rin po sa terminal pag na yung subject natin. Anong status niya? Hinahanap,
hinahanap pa po yung documents po niya. Right now, pinag-trace pa po namin. Alam na rin po ng sports staff namin, inasikaso na po nila Congressman. So ano? So, balikan ko po kayo once ma-confirm namin kung nasaan yung documents. Kasi sa records po namin, wala nang natatransmit sa Office of the Commissioner. So most likely, nasa legal division pa po siya. Tinitrace lang po ngayon. So, anong magiging possibility niyan kung makita ninyo na hindi pa approve? O, Tingnan po natin, Congressman, kung nasaan yung papel para doon po sila makapag-assess yung mga lawyers po namin dito sa Office of the Commissioner po. actually, kaya ito pumunta sa office ko, hindi na malaman kung saan makikipag-usap at kung anong gagawin eh. Oo, kaya kami umeepan. Anyway, hindi mo naman kasalanan yan, ano? Wait ko na lang kung anong advice ng BI. Sige po, sir. Antayin ko lang po yung sa legal po para makita lang nila yung documents. Then, ma-assess nila kung ano talaga yung course of action na gagawin po. Okay, please. Okay, sir. Sige po. Okay, bye-bye. Bye-bye. Kaya kayo, huwag kayong mag-asawa ng foreigner, ha? Bye-bye. Thank you. Brother, saan tayo daw? Okay, tama. Sama mo. Brother, pakamay. Muwi na kayo. Okay, thank you. Pasok tayo, Chief. Boss, brother, mamayat ka, ha? Okay, sir. Dito na tayo sa lalabas na tayo. Brother, Laurente, taga saan nga? Sa komisyon, sir. Layo, ah. Thank you. Dapat may brother, BI assistance desk. Meron naman po dun sa main office ko, nagpunta ko siya na main office, dapat po na asikaso na siya. Brother, ingat. Si Colonel Busita po, ang kapatid po niya yung isang asawa ng excluded passenger na naka-ano sa exclusion kaya Philippine Airlines po dumating. Since that instant po, hindi ko nakapasok. Kaya nag-worry po ang asawa. Hindi po, blacklisted po natin. So, hindi po Okay. By the way, ma'am, excuse me. Sasali lang ako. Hindi kasi binabanggit niya. Blacklisted siya last year. Nag-comply yung misis. May mga resibo sa BI. Unfortunately, hanggang ngayon, hindi pa deleted sa blacklist. Sinasabi ko sa inyo kasi iba yung dating na blacklisted. No? Oo. Ito yung wife niya. Gusto kong makita para ma-check ko rin kung anong situation ng subject foreigner. Okay, thank you. Chief, with all due respect, banggitin mo pag may nakausap ka. Ang po kasi, dito po sinabi ko lang po na kaya hindi po napapasok dahil blacklisted. Hindi, ganito. Kanina pa ako nag-observe sa iyo eh. May nakakausap ka sa office, di ba? Pero hindi mo nababanggit na last year pa siya blacklisted. Nag-request siya, nag-process, nagbayad, may resibo. Unfortunately, hanggang ngayon blacklisted. Kasi kaya ko lang nabanggit, brother, chief, importante yung complete information. Kasi pag sinabi mo agad blacklisted, parang ang connotation agad nun, questionable itong tao na to. Pero at least masabi natin na last year, nag-process, may documents, may payments, medyo maiiba ang dating. Yun lang ang request ko. Kasi pag sinabi natin blacklisted, kahit ako, pagkausap mo, Sir, Colonel, blacklisted eh. Pero kung mas ma-inform natin yung mga concerned party
na ito ay nagbayad, nag-process, hanggang ngayon hindi pa na-lift yung blacklist niya. Iba yung, kailangan alam kasi yung complete information. Yun lang naman ang aking punto on behalf of his wife. Good afternoon. Wait lang sir, yung si ID na lang po sir, tsaka Nung nagka-problema ng ganito, Sir, nung June 17 po, kailan po, saan ka pumunta? dun po sa Maine po. Sa Maine? Opo, tinanong ko po dun. Anong po. sabi? Ang sabi po sa akin, kumuha daw po ako ng SPA para daw po ano daw po yun po yung pinapirma ko nung June 18 po dito po ulit sir. Bumalik po ulit Kanino ako. pinapirmahan? Sa asawa ko po kasi yun po sabi sa immigration po. Tapos So, bumalik- nakaharap mo siya. hindi po nila inalaw. Kasi After noon, anong nangyari? po, di pinasis ko po ulit tapos pinagawan po ulit ako ng SPA na representative po ako. Tapos bumalik po ulit ako doon, sabi po sa akin, balik ka ng Friday para to follow up daw po. Di bumalik po ako kanina. At nag-antay na po ako doon na hanggang magbukas po. Tapos nung sinabi ko po, sabi niya hindi pa daw po siya napaprocess. Sabi ko lang po, last year pa po yan. So, ibig mo sabihin, walang malinaw na sinabi sa'yo sa Bureau of Immigration? Wala po. Nung umakyat po ako ng commissioner po, Office of the Commissioner. pinasa po rin ako dun sa taas po. Tapos nung pinakita ko po yung document po, sabi po niya, ma'am, pulin mo to, sabi niya, punta ka, nag-request ka ng SPA. Yun po yung ulit yung ginawa ko po pumunta po dito sa airport po. So, hindi lang 4 na beses. Hindi po. Taga-La Union ka. Yes, sir. Rosario po. May kamag-anak ka dito sa Manila, Sa Cavite po. sa Cavite. So, ibig mo sabihin, ako La Union. Ibig mo sabihin sa La Union ka umuwi. Apo sir, nung June 18 po, nung June 18 po, after ko po nagpasa po ng SPA, kaglitan po na umuwi po ako ng La Union, tapos bumalik po ako ng alas 12 kanina po, ng madaling araw. Nag-antay na po ako hanggang magpapunta ng immigration po para maaga po akong matapusan. Pero, yun po. Thank you, okay. Hello. Thank you. Ay, thank you. Thank you. Sige, bro, saglit ah. Opo, sir. Saan kayo galing? Sa Australia po. Congrats ha, congrats ha. Thank you, ma'am. Thank you po sir. Thank you. Ingat. Boss, salamat. Okay. Thank you ha. Brother. Sige. Pero kaya, Thank you. Thank you. Kukunin lang natin yung ID. Salamat ha. Yes sir, no problem sir. Okay. Brother, good afternoon. Hindi na kami peperma. salamat po. Thank you ha. Thank you. si TM ang Brother, salamat sa assistance. Chief, salamat. Chief, Dr. Vivo. Sir, thank you po. Sige. Ayos po. Sino ba? Yes po. Doon yun po talaga siya. Thank you. Ano pa lang? Saan po siya? Nakakilala niyo yung pinsan ko po. Billy Carbonell po. Brother, Oo. bayad to ha. Alas na gusto po ulit siya dun sa... Opo. Thank you ha. Thank you. Dito ko po dati yung retirement na Kapitula po. Kapitula
Kapitula po. Thank you. Ingat kayo ha. General. Ingat. Dito ko po yun. Brother, sabihin mo sa tropa ha. Thank you. Brother, thank you. Ingat. Thank you sa assistance ha. Snappy. Let's go. Hanggang ano oras trabaho mo? Alas 5 lang sir, pero okay lang yan. Okay. Okay, kita na kita. Parating na ako. Sige, sige. Hintayin na lang. Thank you sir. Okay, may Yeah, I know that. Sir, thank you sir. Thank you sir, thank you sir, thank you sir. Thank you po. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa Pasay. Labas ng Naiya Terminal 1. At ito pong ating kapatid na si Brother Mohammed Ibrahim. Yes, sir. Yes, sir. Ay husband nitong ating kapatid na Pinay. At base po sa documents noong 2024, na-hold na yung ating kapatid na si Mohammed. Yes po. Dahil nasa blacklist siya. Nasa blacklist, ibig sabihin, mayroong document siguro na kailangang makomply. And according to his wife, siya ay nag-aral sa Pilipinas. Yes. Mga more or less ilang, how many years? 3 taon po. 3 taon. Kita mo, galing mag-Tagalog. No? And itong June 17, Yes, po. bumalik siya sa Pilipinas. Na-hold siya ng Bureau of Immigration. And ngayon ay 20, kaya 17, 18, 19, 20. Kung bakit sila ay katabi ko ngayon, itong kanyang misis, yung kanyang wife, ay pabalik-balik sa Bureau of Immigration. Yes po. Walang malinaw na advice kung ano ang kanilang gagawin. Kaya ang ginawa po natin with Brother Matt and other staff, pumunta tayo sa Terminal 1 sa Philippine Airlines para alamin ano ang status nitong ating kapatid na si Mohammed. At napag-alaman natin doon pala sa holding room, Yes, po. walang bed, walang maayos na facility. Para kang nasa isang open office lang, open office, tama? At hindi maganda, hindi nakakatuwa. And mabuti na lamang, Brother Matt, Yes po. mayroon tayong kaibigan sa Bureau of Immigration, agad-agad nating naitawag ito. Hindi naman natin binaraso. Ang sabi natin sa kanila, ano ba ang status? Ano ba ang dapat nilang gawin? So, nakita nila sa files na sila ay may application, may mga resibo ng pinabayaran, at yung kanilang application ay dated October 11, 2024. At ngayon ay June 20, 2025. Kaya hiniling natin sa Bureau of Immigration, especially sa Commissioner, na sana wag nang lanasin ito ng iba.
Bagamat itong ating kapatid na si Mohammed ay foreigner, tao pa rin siya. Ibig sabihin tao, dapat ay tinatrato siya ng tama sa pamamagitan ng pagproseso ng kanyang documents sa lalong madaling panahon. Hindi katulad nito, ilang months lang inabot, no? At itong ating kapatid na Pinay, mabalik-balik pa from La Union to Manila dahil wala naman siyang kamag-anak pala dito sa Metro Manila. Tama? So, ganun lamang. Ito po ay of course, sa tulong ng ating mga kaibigan sa airport, no? Hindi ko naman kilala, hindi ko na isa-isahin sila. Inilalabas natin itong video na to, one, para ipakiusap sa Bureau of Immigration na sana wag ganito. Pangalawang purpose, bakit inilabas natin to, ito ay pangalawa na sa ating inaksyonan na may problema sa Bureau of Immigration na sana mabigyan ng atensyon itong mga ganitong problema na iangat natin ang antas ng ating public service regardless kung foreigner or Filipino o Pilipina. Dapat ayusin natin ang serbisyo at huwag nang maulit pa. Kanina mayroong security area na hindi kami pwedeng mag-video. Siyempre, respeto sa authority, hindi kami nag-insist. Kaya doon sa aming pag-uusap, doon sa proseso, ay wala kaming video. By the way, tama-tama, ang aking t-shirt ngayon ay Real Service Advocates of the Philippines, hindi Road Safety Advocates of the Philippines. Binuo namin ang Real Service Advocates of the Philippines, RSAP, para hindi sasabihin ng iba, masyadong epan si Colonel Busita, pati hindi problema ng motorista pinapakialaman. At sa ating mga kababayan na magkakaproblema na nangangailangan ng tulong, Yes, sir. basta legal, basta tama, kakampi po ninyo kami. Congratulations. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Congratulations.